mga kapatid, ang muteness o hindi pagkadinig at hindi makapagsalita ay hindi lang physical ito makikita. Hindi lang ito physical na mag-manifest na there is lacking of speech, lacking of hearing, but most especially in our spiritual life. There is called spiritual muteness and spiritual blindness. Meron mga ganun. At ito, yung mga kasalanan, yung pride, hindi makakarinig sa salita ng Diyos kapag isang tao ay punong-puno sa kanyang pagiging makasarili. Hindi siya makakarinig, hindi siya makapagsalita ng mabuti sa kapwa kung ito ay namumuhay sa makasalanan. At yun po ay spiritual deafness and muteness, mga kapatid. So ano ang gagawin natin upang tayo ay makakarinig sa salita ng Diyos? Makakarinig na galing sa puso. Ang unang gawin sa tao, mga kapatid, upang marinig niya ang tinig ng Diyos sa kanyang buhay at tinig ng kapwa na nangailangan. Unang-una niyang gawin ay yung salitang pagsisisi. Pagsisisi sa kanyang kasalanan. Turning our hearts to God. Ang pagpapatuloy na paggawa ng kasalanan ay nagdudulot ng pagkabingi at pagkapipi. Pero ang taong tunay na bumalik sa Diyos at nagsisisi ay nakakarinig at nakapagsasalita tungkol sa Kanya. At ang pagluha ng mga mata ay pagpapakita ng pagbukas loob ng tainga sa puso. Ito'y di tumutukoy sa tao. Ito'y di tumutukoy sa tao na siya ay mahina. Bagkus, nagpapakita ng kanyang kalakasan at kagalingan. Iniisip kasi ng tao na kapag siya ay umiyak sa harapan ng Diyos, ay naging mahina ito. Pero ang katotohanan, kapag ang tao'y bumalik sa Diyos na may luha, ay siyang tunay na makakarinig sa tinig ng Diyos. Mayroon siyang pagsisisi. Yun ang tunay na pagsisisi, pagbabalik loob sa Diyos upang marinig ang tinig ng Diyos. Pangalawa, mga kapatid, upang marinig natin ang tinig ng Diyos at kapwa sa buhay natin, kinakailangan yung salitang kailangan kita. Kailangan kita. Parang isang kanta, no? Kailangan kita ngayon at kailanman. Kailangan kita. Sa ating Ebanghelyo, gumaling ang pipi dahil din sa ibang tao. Gumaling ang pipi dahil sa ibang tao. Dahil sa tulong ng iba, gumaling siya. Sa pananampalataya ng ibang tao, gumaling siya. Tayo ay di nag-iisa. Kailangan din nating aminin na tayo ay nangangailangan ng iba upang marinig natin ang Diyos. Ang pag-amin na tayo ay nangangailangan ng iba ay isang kababaang loob. Ang taong nagsasabing, kaya kong mag-isa. Kaya kong lutasin ang problemang mag-isa ay humahantong sa pagkawalang pag-asa. Ngunit kapag ang tao ay humingi ng tulong sa iba, ay humahantong sa pag-asang hatid ng Diyos. Ang tanong dito, mga kapatid, ngayon sa atin, sino ang laging kasama at kausap natin? Sino ang laging kasama at kausap natin?
ang kapwa, na kung saan marunong makinig at makiramdam tuwing may problema, tayo o kaya ang gadgets, ang cellphones, na kung saan hindi marunong makinig. The power of the intercession of others help us to open our hearts and hear the message of the Lord into our lives. But gadgets may be a tools of negativity that causes of depression and anxiety. On the other hand, social media platforms may help for evangelization and be a tool for communication, but with limitations. Si Saint Carlo Acutis used the social media platforms for evangelization, the Holy Eucharist. Sa kabilang banda, young ones be guided by elders through discipline and limitations on social media, because some messages of the media platforms may affect child's minds and emotions. Dati, kumakain sabay-sabay sa lamisa at may kwentuhan pa sa buhay sa hapagkainan ng mama at papa. Ngayon, di mo na marinig ang kwento ng bawat isa. Ang marinig lamang ang ingay ng cellphone sa lamisa. Sabi nga ng isang pag-aaral, ang EQ or tinatawag na emotional quotient ay titibay sa pamagitan ng communication sa mahal sa buhay, na kung saan may heart-to-heart talk sa pamilya. Paano lalakas ang kalooban kung ang oras lagi ay sa mga maingay na bagay? Kaya minsan, ang kabataan, mahina ang tinatawag na emotional quotient. Kapag may problema, madaling susuko sa buhay. Isang malaking hamon ito sa bawat pamilyang Pilipino na papahalagahan at pananatilihin ang pakikipag-usap sa pamilya at huwag ibaling sa social media na walang pakikipagkaisa. Kailangan natin ang Diyos at kapwa upang tayo ay makarinig ng tama. Hindi ang mga maingay na tinig ng mundo na dahilan ng pagkabingi ng tao. Sana marinig natin ang Diyos sa ating buhay sa pamagitan ng ating dasal araw-araw. Ama naming Diyos, sa aming pagbabalik loob sa iyo, pagalingin mo ang tainga ng aming puso sa tulong ng mahal na Berheng Maria at mga santo upang marinig namin ang iyong tinig at magpakatotoo kami sa iyong pagmamahal at habag. Sa pamagitan ng iyong anak na si Jesucristo na aming Panginoon. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit.